So, balikan lang natin yung dataset kasi may nakalimutan ako last time. So, yung dataset pa rin natin is yung healthcare dataset. So, ang topic pa rin natin this time is mag-extract tayo pa rin ng information. Kaso, habang lumalalim yung notebook, medyo humihirap yung hinihingi sa atin. Pero kung naintindihan mo naman yung right combination, tsaka yung right concept, actually madaling mag-extract ng data. So, ang gagawin natin is, aayusin muna natin yung date. Ayusin natin yung date. Kasi meron tayong, kung napapansin nyo dito, kung titingnan nyo yung date ng admission, kung titingnan nyo lang actually ready na siya. Wait lang ha, ready na eh. Wait lang. Yung original, yan, ito ibig ko sabihin. Hindi naman siya sa magkakaiba, pero hindi siya tamang date formatting. So, kailangan i-fix muna natin to. Ito, na-fix na natin to last time, tama? Kasi Jejemon yung pagkakasulat. Ang next nating i-fix, itong specific na number na to. Kasi kung isusulat natin, ito ay 3101 tsaka 2024. So, merong question mark dyan. Okay? May question mark dyan pagdating sa query. Hindi niya alam kung ano ba to. String ba to o isang valid date? Yun yung ibig ko sabihin. Pag kinuwiri mo siya as string, hindi ko pwedeng sabihin less than 2024. Kasi hindi maintindihan ng query kung date siya or string. Nagegets ba? So, pag nakakita ka ng ganitong format na date, usually kapag walang hyphen, hindi maintindihan yan. Halimbawa, magkukwiri lang ako, lahat lang ng patients ng kailangan ko is December 2022 lang. So, ibig sabihin, December 01, halimbawa 12/01, hanggang, pwede ko sabihin 12/31. Interesado lang ako sa ganyang patients. Kung ganito yung itsura nung date natin, actually, dalawa sila, kailan na-admit, tapos kailan lumabas. So, meron tayong problema dito sa part na to. Kailangan ipaintindi natin na yung laman ng data frame is specifically is date. Nagigets ba? Plus, based dito sa date of admission at saka dito sa date ng discharge, gagawa tayo ng panibagong column out of this. So, pwede ko sabihin, ang bago nating column na gagawin ay days spent. Para madali kong makalculate, gaano katagal ka na ba doon sa ospital? 60 days ka na ba? Pag 60 days ba, i-evict na ba kita? So, may mga ganyan. So, halimbawa, ikukwiri ko siya, gusto kong malaman sino yung may pinakamatagal na stay sa ospital. Ano yung case? So, nagigets ba? Kung hindi natin gagawa ng days spent, mahirapan tayong mag-calculate kung how many number of days nagstay halimbawa si Bobby Jackson dun sa specific hospital. Nagigets? Okay? So, ang gagawin natin, sabi ko, bago tayong mag-extract, obserbahan mo muna yung data. So, ang ginawa natin, yung date of admission, remember, meron tayong PD to date time. Alin ulit yun? Kung titingnan natin, gumagamit ako ng date time library. Part siya ng date time na library. So, medyo palakihan ko lang Tapos, punta tayo dun sa baba. I-fix natin yung i-fix natin yung date. Medyo paliitin ko lang muna ulit. So, ano ibig sabihin? I-replace ko yung date of admission column. Ganun lang naman. Basta marunong kang mag-replace ng data ng column is the same. Sir, bakit hindi mo binago? Hindi ko na lang babaguhin kasi ayoko magdagdag ng another column para lang mag-change ako ng date. Kumbaga, i-overwrite ko lang siya. I-overwrite ko lang. Then, gamit ka nung library ng pandas na to date time. Yung date time na nasa taas, hindi pa natin nagagamit. Kasi kung titingnan mo dito, pandas yung ginagamit natin. In the future, gagamitin natin. So, ibig sabihin, to date time. Ibig sabihin, meron akong specific string, itatama ko yung format niya para maintindihan niya as date. Okay? Variable natin is date. So, ang gagawin natin, yung PD to date time, ito yung ima-manipulate ko na data. Okay? Kung merong error internally, is i-resolve mismo. Meron siyang capability na mag-resolve ng error. I-coerce na lang natin. Then, ang formatting natin is percentage day, percentage M,
percentage. Why? Sir, bakit ganyan yung percentage? Tingnan mo yung manual ng date time. Ito yung formatting na isinasuggest niya kapag gusto mong ma-recognize ay day, month, at saka year. So, meron akong date of admission, i-replace ko yun. Then, gagawin din natin sa date of discharge. So, same lang. Dalawang column, ipapaintindi natin na siya ay date. Yun yung gusto nating iparating. Then, pag in-execute natin to, so, i-convert lang niya siya sa, hindi ko alam kung na-execute ko siya from top to bottom. So, tingnan natin. Pag nag-error, kailangan ko i-execute siya from top to bottom. So, yan. So, kung mapapansin nyo yung difference na nung date of admission ko, ano yung napansin nyo doon sa data? Meron na akong hyphen. So, isa siyang magandang key na tama na yung date mo. Plus, nabago na yung arrangement. Kung titingnan mo yung original data, yung year natin is nasa hulihan. Ang isang magandang way na makita mo siya na tama na yung date format niya is kapag automatically is yung year is inilagay niya sa unahan. Kahit ang formatting ko is ganito. The way na i-display ng data frame ang date is nasa unahan lagi yung year. So, napaintindi na natin na tayo from string, i-convert ko siya sa date. Date na variable o kaya date na property. Ay di okay na, no? So, kung date na to, valid na tayong mag-arithmetic ng date. Halimbawa, ilang days from January 1, 2024 to February 13, 2024. So, malamang hindi nyo siya bibilangin ng manually. Kaya nga, ginawa na natin ganito eh. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng column na ang tawag natin is days spent. So, ibig sabihin, another column, syempre, ima-minus mo yung discharge date, kailan siya lumabas, at kailan siya pinasok ng ospital. Nagigets? Minus lang natin. So, out of this, sige, isa-isahin natin para mas maintindihan nyo. Iko-comment ko line by line para maintindihan nyo yung value ng data wrangling. Hindi malinis yung data natin, pero gagawin natin malinis siya. So, days spent, so nando sa side. So, kung napapansin nyo, sir, bakit nagkamero ng days? Eh, wala naman. Pansinin nyo. Ibig sabihin, ito, minus ko to ng date of admission. Days ng discharge minus ng date admission. So, ibig sabihin 2 days. Which is 2 days naman talaga, no? Kung titignan nyo, 31 ng January, tapos ito ay February 2. 2 days siya nagstay sa ospital. Tama. So, i-check mo din kung tama, ano? So, January 31, tapos ito ay February 2. So, 2 days siya nagstay sa ospital. Tama. So, sir, bakit nagkakamero ng days? Kasi, nare-recognize na natin na yan ay date. I-try mong string to string. Halimbawa, string 1 minus string 1. Sasabihin niya is none. Error. Hindi niya kaya. Kapag sum, pwede yun. Plus, plus. Ay di 11. String tayo. Ang usapan na. String 1, 11. Hindi 2. Kasi concatenation ang mangyayari. So, meron tayong 2 days. Sir, anong complication kapag ganyan yung i-query mo? Hindi maintindihan ng Python na query na pag sinabi mong less than string 2 days. Nagigets ba? So, ang gagawin natin, i-split natin yung data. Kailangan ma-retain yung 2, yung days ay mawala. Sige. Yung Python na naglagay kasi na-recognize niya sa as date. Pero in terms ng query, hindi mo siya pwedeng i-query na less than 2 days. Pwede ko siyang i-query less than 2, pero not 2 days. Nagigets ba? So, kaya tinuturuan kayong mag-handle tsaka mag-manipulate ng data. So, hindi pa rin enough na 2 days. Nagigets ba? So, ang gagawin natin, may gagawin pa tayong step. So, ang gagawin natin is ganito. Tinakpan ko yung aking keyboard. So, ang gagawin natin, yung day spent ko, ita-typecast ko. Alam niyo naman ang typecasting, ano? From string na 1, i-convert ko siya halimbawa sa integer sa float. Typecasting. Okay? Pwede mong i-typecast yung variable. Pwede yung integer mo na 1, ita-typecast mo sa as string 1. Possible yun, ano? Pero yung character A, hindi mo siya pwedeng i-typecast as integer. Error yun. Hindi ko alam.
Pero more or less error. So, ang ginagawa natin, ire-replace ko yung day spent, ano, yung day spent, sasabihin ko, ang type nga niya na string. So, ang ginagawa lang natin, nagiging string. Sir, may changes bang mangyayari? Wala. Pero, yung nasa loob ng day spent, sigurado ako string na yan. So, kung string na yan, pwede ko na siyang i-split. Remember, yung mga lecture natin before, pwede akong mag-split ng string. So, saan ko siya i-split? In terms ng spacing, 2 space days. So, ang gagawin natin is yung next step. Gagawa ako ng another column, papangalanan natin na day spent X. X lang muna. Okay? Then, day spent, ang gagawin ko is split string. So, sir, ano nangyayari pag sinabing split string? Yung aking 2 days is kino-convert ko lang sa 2 at saka days. Nagegets ba? Meron tayong ganyan lecture. So, ang kailangan ko lang, kung na-split ko na, string 0, index 0, index 1. Kakailanganin ko lang yung 2. Nagegets ba? I-split ko yung string, sample 2 days. I-split ko yung string, automatic spacing, magiging list 2, at saka days, index 0 ng string. Yun yung ibig sabihin. Then, anong mangyayari? Kapag na-extract mo na yung number 2, i-convert ko naman siya sa integer para maipaintindi ko dun sa data frame na ito ay integer na. Pwede na tayong mag-query ng less than 2, less than 40 days, greater than 30 days. Maintindihan na siya. Okay? So, next step, kung i-execute natin to, so ganito yung mangyayari. Magkakameron ka ng dalawang column. Isang days spent X, isang days spent. Alin lang yung kakailanganin ko dyan? Pwede ko nang i-drop itong isa. Kaya gets? So, yun yung next step. Sa data frame ulit, i-assign mo na wala na akong day spent. Axis 1. Nagigets? Dropping. So, pag in-execute ko to, ang mangyayari is, wala na yung day spent na walang X. So, napapansin nyo, puro numbers na lang. Ayoko naman na ang day spent ko is, every time na i-query ko is may X. So, ang approach dyan, i-rename mo na lang ulit yung column. From day spent X, i-rename ko siya sa day spent. Ano ibig sabihin ng in place? Permanent rename. Pansinin nyo, hindi ko siya inassign sa panibagong variable. Yung mismong DF na original na variable, i-replace ko yung day spent. So, ito na yung malinis na natin na data frame. So, yung day spent ko, from day spent na 2 days, na string, na date, i-convert natin sa string, then nag-create tayo ng another column para ma-separate yung number at saka doon sa days, then iti-typecast ulit natin ng int yung isa, nag-drop ako ng isang column, tapos nag-rename. Kita nyo, ang hirap mag-manipulate ng data. Pag hindi nyo alam yung mga step. So, kailangan mo marunong mag-rename, kailangan mag-split ng string, kailangan gumawa ng panibagong column, kailangan marunong ka ng typecasting. So, dito pa lang tayo makakapag-query nung mga naiwan natin sa baba. So, saan tayo natapos? So, nilinis ko lang yung dataset natin, ha. So, natapos tayo ay dito ata sa, di ko na matandaan. So, siguro dito. So, nag-query tayo before. So, how many male na naka-receive ng medication ng aspirin at saka ng Cigna? So, tinuturuan tayo nung elementary tayo na makaintindi ng context clues. Ewan ko na, kung na-experience nyo to nung elementary. Ibig sabihin lang yan, sa mga worded problem, may signal kung anong gusto niyang gawin. Nasanay kasi kami nung elementary days namin, pag nagsosolve kami ng problem, what is given? What is asked? So, ganun pa rin, di ba? So, nakikita mo yung value ng basic education ngayon na pwede mong i-apply dito sa higher ed. Unconsciously, hindi mo nakikita yung gamit niya before. Pero, as you go through ng gaya namin, ang trabaho talaga namin as a PhD is mag-aral. Scholar nga eh. Kaya ka tinawag na PhD, mag-aral ka buong buhay mo hanggang mamatay ka. Yes, that's our job. So,
Kung ang job nyo ay data analyst, edi mag-analyze ka na mag-analyze hanggat buhay ka. Kasi yun yung calling. Okay? Nagkataon lang ako na teacher na pwede din ako mag-analyze ng data. Okay? So, ang context clue dito, sa midterm exam na to, pag binigyan kayo ng sunod-sunod na condition na wala namang group by, automatically, and then or lang yun. Ganun lang kasimple. Wag na kayong, ang context, sabi dito, how many male, medication, aspirin, insurance provider. Huwag ka na mag-isip, end yun. Okay? Sir, bakit may shape 0? Anong sabi ko last time sa shape 0? Binibilang niya ang number ng column na lalabas. So, yun lang ibig sabihin yan. So, kapag kinwiri ko siya, gender is male, tapos medication, aspirin. Again, meron tayong backquote kasi gumagamit ako ng query kasi may space. So, pwede ko sabihin 1144. Lahat ng ganitong klaseng condition na na-meet natin is meron tayong 1,144 instances. So, ganun lang ibig sabihin nun. So, gaya nito, another one, So, tinatanong tayo dito, ilan female na may ages 50 to 55. So, kita ko na agad yung clue dito, Gagamit ako ng age is greater than 50, o kaya ay kung given is ganyan. Tapos, end, ito ay age is, less than or equal to 55. Depende. Kasi sabi mo may specific ang range eh. Sa SQL, meron niyang shortcut. Between. Meron din may makikita nyo. Pero kung comfortable kayo sa query, which is para sa akin, ito yung mas madaling approach para sa beginner, ganitong approach na lang yung gawin nyo. Ang nagiging crucial lang dito, kaya namamali yung sagot, yung groupings. Kasi pag tinanggal mo yung parenthesis, maaaring ang gawin niya is ito muna, kasunod ito, mali na. Tama. Sasabihin niya female na greater than 50. And at the same time, 55. Maaaring iba na yung maging result. So, ang gagawin mo, crucial dito kung yung grouping ng condition. Sabi kasi dito, female. Ito yung range. Tapos ay emergency. Tapos meron kang medication. Tapos meron pang isa. So, kung titingnan nyo yung query natin, meron pa akong blood type sa ulihan. Multiple end statement lang. Tapos shape 0, bibilangin ko lang ilan yung ganyang instances. So, sasabihin ko 28. Okay, nag-extract tayo ng data, So, halimbawa, number 4. Humihirap siya pag may mga term na group by. Ito ang nakakalito kasi. Pag meron ng aggregation na tinatawag. Pag sinabi mong group, ina-aggregate mo siya. Pag sasama-samahin mo lahat ng, halimbawa, lahat ng ganitong doktor na may ganitong specific patients, may ganito kang blood type na ang insurance provider mo is ganito lang. Okay? So next, so how about ganito yung query? Sa midterm, ganito yung gagawin natin. So ito yung sinasabi kong approach na hindi mo kinakailangan in one shot, isang line, ay kailangan nandun na lahat. Pwede mo siyang i-break down. So ulit, divide and conquer. I-divide ko yung problema ko. Madami akong problema, pero ipaprioritize ko lang kung ano yung isosolve ko muna. Hindi ko siya pwedeng isolve at the same time. So, ganun yung gagawin natin. So, kung titingnan nyo yung query natin, nag-a-assign tayo sa specific variable, X. Ibig sabihin, dyan ko i-assign muna yung first condition. So, ibig sabihin, ano yung first condition natin? So, sabi, group by patients, by their hospital, at saka blood type. Dito, binibigyan ka na ng context clues na kailangan mong i-group yung hospital at saka yung blood type. Okay? So, ibig sabihin, X equals group by dalawa. Hindi lang isa pwedeng mag-group by pwedeng dalawahan as long as lalagyan mo siya ng square bracket ito. Ito yung ibig ko sabihin. Nasanay tayo na pwede tayong mag-group by ng isa lang. Pwedeng dalawa. As long as isa-separate mo lang siya sa square bracket. Okay? So ito, group by hospital and blood type. So sabi dyan, for each group, find the average billing amount. Ito na yung average billing amount. Okay, gets? Then, sabi, okay, na-gets mo yung billing amount,
Pero, interesado lang ako sa billing amount na average na greater than 52,000. Okay? Ang ginagawa lang naman natin, yung sentences, dinedescribe lang natin sa Python na language. So, ganun lang. Kahit sa programming, ganun din naman eh. Ganito yung specific task mo, itatranslate mo lang siya sa programming code, which is hindi siya madali. Sabihin ko hindi siya talaga madali. It requires practice. Practice saka consistency. So, in terms ng practice, mas pipiliin ko na 10 minutes a day ako magpa-practice kaysa 10 hours a day ako magpa-practice ng Saturday only. Remember, sa buhay, again, moral lesson, okay lang mabagal ka as long as consistent yung effort. Ito kasi yung nakikita ko sa mga estudyante eh. Lalo ngayon, prelim na. Ikakram mo siya within 2 days lang. Saturday, Sunday ang review. Di ba mas maganda mag-review ka ng HDL, 10 minutes a day, mag-review ka ng elective, halimbawa 5 minutes a day. So, hindi nyo nararamdaman yung consistent effort, malayo ang nararating. Promise, ganyan din ginagawa ko sa research. Pag nag-speaker ako sa research, paano ka nakakadami, sir, ng research publication? Consistency. Hindi ako tutulog hanggat di ako nakakasulat ng 3 sentence a day. Di ba? Nabanggit ko na sa inyo yon. So, kung bibilangin mo siya, within 30 days, meron na akong 90 sentences. Within 3 months, meron na akong 270 sentences. Hindi mo nararamdaman. Small effort, parang equation lang. Halimbawa, meron kang 2.12, kahit meron kang in-square mo siya sa maliit na number, over time, lalaki din siya. Okay? Ganyan din sa banking. Nag-compounded interest. Di ba? Nag-aaral kayo ng compounded interest. Pag uminterest na siya ng ganito, for the next 5 years, madodoble siya, halimbawa, then, exponential na yung magiging value. Dun yung mayayaman. Naiintindihan kasi nila yung yung compounding. Okay? So, ganun din. Ganun din ang gagawin nyo. Consistent effort lang. Hindi kinakailangan na ito ay isang line. Pag hindi nyo maintindihan, break it down. Isa-isahin nyo. Okay, wag nyong pilitin. Wag nyong pilitin na isolve agad siya in one shot. Pag hindi nyo maintindihan, i-breakdown ko nga muna. Ito lang muna. Group by patient at saka hospital. Ayan, edi yan lang muna. Tapos, ang kasunod daw, mean ng average billing amount, ay di mean. Pwede kang hatiin mo to sa 4 na variables eh. Sa totoo lang, pwede mo siyang hatiin. Pero since kaya naman, ay di isa na lang. Then, for example, hinahati natin, So, since ito yung naka-cell, ang point ko lang is i-execute mo siya line by line. Ibig sabihin nito, ito na yung data frame state ko. So, meron na akong billing amount, pero ang sabi nung last line, i-arrange ko daw siya ng descending order at nakakagulo lang yung room number at saka yung day spent. Nagigets ba? So, ang i-display ko lang, isosort ko lang yung values ng X. So, tatanggalin ko yung X. Sir, bakit tinanggal mo yung X? Ang i-display mo kasi dito is ito, hindi ito. Nagigets ba? Okay? So, kaya tinatanggal ko dito yung X. Pansin niyo, kung may X siya dito, ang dinidisplay ko, it is itong data na to, hindi itong result na to. So, kung tatanggalin mo yung X, this time, nandun pa lang yung sorting. Okay? Anong value ng information? Halimbawa, may ganito. Anong pwede mong i-deduce? Halimbawa, ang blood type ko is AB+. AB+, napaka-rare ng AB+. 2% lang sa mundo ang merong AB+. Kaya pag merong kang sakit, tapos ang blood mo is AB+, medyo mahirap kang kunan ng donor. Documented yan. So, ano yung value na makukuha mo sa information na to? Okay? Kung ako'y AB+, at gusto kong magtipid, magpapakonfine ako sa Ruiz Anthony kahit kakaunti lang yung difference namin. Ito yung total billing ng mga AB plus patients nila eh. Okay? Kung gusto mo lang magtipid ng around $200 at least, so itakbo mo nga ako sa Ruiz Anthony, ayoko dito, mahal dyan eh. Pero kukunti lang. Okay, yun yung ibig ko sabihin, no? Meron ka na ngayong choice. Kung B plus ka, dito na lang ako sa George Gonzalez Hospital. Okay? So, nagigets.
Okay? Yun yung value na pwede nating makuha dun sa ano natin. So, ito yung total billing amount ng merong mga specific blood type na AB+ na naka-assign sa Hernandez Morton. Ito yung billing amount nila ng mga AB+ patients na naka-assign doon. Okay? So, yun yung ibig sabihin. So, next, halimbawa, ganito naman. Ano? So, halimbawa, gusto ko namang makita lahat ng doktor, medyo kakaiba to. Apelido na yung hinahanap. Lahat ng doktor na Smith. Nalimutan ko kasi yung name niya. Alam ko magaling tong doktor sa sa puso. Smith yung apelido niya. May nabanggit sa akin yung kapitbahay ko. Kaso hindi ko alam yung first name. So halimbawa, ganun lang yung naging recall mo. So pinahanap sa atin lahat ng doktor na Smith. I-ignore mo daw yung cases. Ibig sabihin, yung Smith na lowercase at yung Smith na kahit Jejemon ay iisa. Para hindi tayo mahirapan. So ignore cases. Then, kung may kapangalan siya, avoid duplicates. Kahit magkaibang tao sila pero magkapangalan, i-consider mo sila as one. Yung ibig sabihin. Okay? Then, pag nakuha mo na siya, i-arrange mo yung doctor name in ascending order. So, sir, ano yung query? So, isa-isahin natin. So, pwede naman nating isa-isahin. So, ito yung X. Ano yung ginawa natin sa umpisa? Naghanap lang ako sa doctor na data frame na may string na nagko-contain ng Smith, baliwala ang casing. Ignore case. Yun lang ibig sabihin nun. Pag in-execute ko to, bibigyan ako yan ng mga Smith. Pansinin niyo yung mga doktor. Lahat sila ay Smith. Ang dami. 1,230 instances. Sir, bakit ang dami? Maaari bang may duplicate names? Yes. Halimbawa, Renato Maaliw, ang patient ko ay si Diala. Renato Maaliw ulit. According sa record, ang patient ko naman ay si Jade. Pwedeng umulit. Okay? Multiple na tao yung naka-assign sa isang doktor. Kung nahanap mo na siya, titingnan mo siya, doctor side, then ano ibig sabihin lang nito? Kunin ko lang, kung may Renato Maaliw dyan ng 5,000 times, isang tao lang yun. Nagigets? So, ganyan din ginagawa ng database ng NBI. Kaya nga nalalaman nila, may hit ka. May hit. Ibig sabihin, may kapangalan ba? Si Diala. Yung certificate mo, kunin mo na lang next month. May rapist ka kasing pangalan. Halimbawa lang. Hindi, may ganun nga. Ako, gaya ko, may kasong estapa. May deterred na ako, pero meron pa rin kapangalan. Magkaiba lang kami ng panggitna. Okay? So, kaya minsan, ang ginagawa ng parents, kakaiba yung mga name nung mga anak nila. Yung Alice, 3 ang C. Alice. Para wag lang magkahit. Ang payo ko din sa inyo, kung may anak kayo na lalaki, wag nyo na lagyan ng deterred at saka junior, susko. Ang hirap by experience. Okay? Ang hirap by experience. Aalis yung kuya ko, pupuntang Italy, hindi nakaalis. Bakit? Scholar ako noon ng CHED. Bawal akong umalis ng bansa. Kapangalan ko. Although siya ay junior, ako ay deterred, ayaw maniwala na immigration. Kailangan may certification na magkaiba. So, payo ko sa inyo, para wag na kayong mahirapan, lalong-lalo na yung mga anak nyo, wag nyo na ipangalan. Lalo na yung mga boys. Usually, lalaki lang naman na may deterred eh. Pero kung social ka, pwede din yun sa babae. May Queen Elizabeth II nga eh. Di ba? So, payo ko lang, pag magpapangalan kayo ng anak nyo, wag naman yung sobrang strange. Combination, halimbawa ay Ana, Sofia, Lorraine, anak ng pangalan nung ko. Nagre-reklamo yung anak ko, ang haba daw ng pangalan niya. Okay? So, 3 ang name, yung iba 4. Pero, it's your call. Kayo naman ang parents eh. Okay? So, next, So, kung i-execute ko tong itong part na to, na-filter ko na dito yung Smith, lowercase, then for example, unit. Ito yung mga unique names. Nagigets ba? Ito yung unique name. Sir, bakit ganyan mag-display? Ang dinidisplay kasi ng unique is NumPy array. Nagigets? NumPy array ang
ang pinoproject ng unique, hindi data frame. So, ang gagawin mo para makita mo ng maganda, i-convert mo sa data frame. May column ka na doctor name, tapos sabi sorted value in ascending order. Ay dito, sort values ng doctor name. So, kung tatanggalin ko na to, ito na yung final query natin. Ito yung may mga Smith na pangalan. 411. Sir, gusto ko makita lahat. I-email ko. Eh di ang gagawin ko, copy-paste, ganun. Hindi eh, merong distance eh. Ibig sabihin, hindi siya magkasya. So, paano ang easiest way para ma-send ko to sa email? So, ang gawin mo ganito. Pwedeng i-assign ko lang sa data frame Z. I-assign ko siya. I-import ko naman siya ngayon. Pwede ko sabihin Z dot to CSV. Halimbawa is doctors Smith dot CSV. So, pag in-execute ko yan, ano mangyayari dyan? So, punta ka dun sa side. Ito yung CSV file niya. Pwede ko siyang i-download. I-download ko siya. Then, pag binyo ko siya sa Excel, okay, ito lahat ng doktor natin na may Smith. Itong file na to, ang i-email ko, halimbawa sa NBI, kung naghahanap sila ng Dr. Smith. So, ang gagawin ko lang, ang ginawa natin before, read CSV from external file, kinuha natin yung data. Ngayon, meron na tayong na-extract na data. Ang gagawin ko dito, ano ba tawag dito? Export. I-export ko naman palabas. So, ibig sabihin, i-email ko na lang tong file na to. Applicable yung .to.csv sa lahat ng ginawa natin before. Applicable siya ha. So, ibig sabihin, ito yung isesend ko kung sinong nangangailangan. Meron po kaming Smith around, ilan to? 400 something. Okay? So, pwede kong sabihin na ganito. Meron kaming 411 na unique ito ha. Magkaiba ang first name at saka last name. Okay? So, hindi ko pa rin makikita. Kasi ang dami nila, ina-expect ko 5 lang. So, mali yung case ko, 411. Okay? So, ito, next naman. Kapag? Hindi rin, magkakameron siya ng dot. Pero pwede naman siyang solusyonan. Asan ba yung sample ko? Pwede mo kasing i-show column lahat eh. Pero tsaka na yun. Pwede mong i-show column lahat. O kaya show row. Pero ang pinakamadaling approach para sa akin is i-import mo siya as CSV file. Gaya nito, na-download na lang natin. Import mo siya as file. Okay? So ito na lang. Kevin Smith, Kim Smith, Kimberly Smith. So lahat to ng may Smith. Yung next query naman natin, ang sabi naman, hindi mo pa rin mahanap. Kasi ang unang query natin, kahit yung Smith kasi nasa gitna, pwede. Kasi ang query natin contains. So ngayon, ibang approach naman. Lahat ng doktor na ang last name lang ay Smith. Yung kanina, kahit ang first name mo Smith, tatamaan ka pa rin. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, lahat lang na may last name na Smith. So the same, ignore cases, avoid duplicates, arrange in. Ito yung ibig ko sabihin. Kung gusto mo makita, ito na pala. So ito, ikakat ko siya dito, ipe-paste ko siya dito sa taas para makita mo yung lahat ng row. Yan, walang limit. Yan, 411, nakikita natin dito sa side. So ang code niyan is, iseset mo yung panda na ang set option niya ay display na max row. So ito, bihira itong gamitin. Kasi nga, ang gagawin ko na lang, i-export ko na lang. Yun na lang yung maganda para sa akin. Export ko na lang. Mas mabagal siya pag i-display niya lahat. So, ang gawin mo na lang, mas maganda i-export mo na lang eh. Kung 10 data lang naman yan, okay lang i-copy-paste. Pero gaya niya kanina, 411. Hindi ko na makita yung gitna kasi may limit lang siya in terms ng settings. So, ang gagawin mo na lang, i-export mo na lang. Yun na yung pinakamaganda approach. Okay? So, next naman, i-convert mo din sa lowercase. Tapos, di ba tinuruan ko kayo ng ends with? So, ibig sabihin, lahat ng Smith,
lahat ng doktor, ang pangalan, i-convert ko lang muna sa lowercase, tapos, hahanapin ko lahat na nagtatapos sa Smith. Last name. Okay? So, same din. So, bibigyan naman ako ng around, i-run time all ko lang ulit, kasi nag-set ako ng display macro, maximum rows. So, i-display nito every time, lahat ng data. So, sige, in-execute ko lang muna ulit. So, ilan ang merong last name na Smith? Naku, nawala pa ata internet. Sige, hintayin lang natin. Meron. Nag-execute naman. Wait lang, baka naman may error sa taas. Sige, wait lang ha. Nag-export. Sige, wait lang. Iniran ko kasi lahat eh. So, ito yung missing. Nandito tayo sa part ng ilab. Siguro isang query na lang pagkatapos nito. Tapos kung hindi ko to matatapos, tingnan nyo na lang yung notebook. Mag-move on na ako ng SQL, Python SQL after ng midterm. I-compare nyo kung saan kayo komportable, SQL ba or native Python. Sige ha. Sana yung natin. So, blood, display. Check ko lang ha. May internet ba? Wait lang. Sa pa. Ayun lang. Naging unresponsive. Kaya, okay. So, naging unresponsive siya. Pero nagigets din naman yung point ko, hindi ko na i-execute yung last query, Pero ang lalabas doon, lahat ng may last name na Smith, as opposed na nasa gitna yung name na Smith, nasa unahan. So, yun lang yung ginagawa natin doon. So, siguro dahil marami ako naka-open, hindi na siya nag-execute. Pero yung notebook, kung babalikan nyo yung public files natin, public files. Siyempre, yung pangalan muna. So, nandun naman siya. So, papakita ko sa inyo yung tapos. So, ito yung public files. Kasi hindi ko na talaga madidiscuss lahat sa dami ng possible queries. So, nandito lang siya sa exploratory data analysis, part 1 tsaka part 2. Okay, nandyan lang. Pag nagre-review kayo, i-open nyo lang yung mga notebook. Browse nyo lang. Silip-silipin nyo lang. Consistency ng pagbabrowse. Nakakapagsilip nga kayo ng notification nyo sa Facebook ng around 3 hours eh. 5 minutes, hindi mo kaya makita. Consistency. Yun yung ibig sabihin. So, tingnan natin yung mga Smith. Ito yan, So, meron tayong 388 rows. Okay, pag magre-review kayo, i-browse-browse nyo lang. Ganito pala pag O kaya, meron kayong naka-open na browser, para ang gawin nyo na lang, copy-paste nyo. Copy this one, paste this one, run. Tapos kung meron kayong gusto modification, i-modify nyo yung code. Pwede naman eh. Pwede nyo siyang i-download. Sabi ko nga, binibigay ko na sa inyo lahat eh. Nasa sa inyo na lang kung kakainin nyo lahat ng binibigay kong pagkain. Yes. Pwede. Nasa akin. Kapag dinownload ko na dito. O kapag nasa GitHub. Ay di, ma-access na niya yun. Oh, kasi public naman yung data eh.
Kung gusto mong meron kang private na data, merong GitHub na ganun. May GitHub na private yung data. Bago mo ma-access, bibigyan kita ng pin key na marami ding characters. Since public yung dataset natin, wala tayong choice. Kung i-download mo siya, hindi ko malalaman. Kung i-download mo siya, hindi ko siya malalaman. Yung mismo si Bini Sheena. Okay. Hmm. Hindi na. Para sa akin, mas maganda external siya. Oo, naka-GitHub. Para sa akin lang ha, bias opinion, gaya ni Sheena, may bias. So, mas maganda external. Pero kung sensitive ang data mo at hindi mo siya pwedeng i-share, huwag mo siya ilalagay publicly. Every time magraran ako ng notebook, idadrag ko lang. O kaya ako lang yung may alam ng Google File ID. Pwede mo kasing i-download na hindi idadrag. Automated ba i-download every time pag niraran mo siya? So meron kasi tayong mga data privacy, pero itong mga to naman is public data set. Sir, saan pwedeng kumuha ng maraming data? Hindi sa akin. Hindi sa akin. Kung familiar kayo do sa Kaggle. Kung gusto niyo matuto pa ng may internet naman ako, hindi ko pa ipakita. Okay. Mm. Mm. So kung gusto niyo matuto pa ng machine learning code, ito ay parang Facebook ng mga data scientists. Sineshare nila yung code nila, paano sila nag-interpret, tapos may mga dataset dyan, public. Pwede kang mag-download na iba't ibang dataset. Ayan, no? Bawa, car price prediction, NBA shots. Ayan. Halimbawa ay Marvel versus DC dataset. Movies versus director. Okay? So marami dyan. Healthcare. Dito ko kinuha yun, no? Healthcare. So credit card fraud. Kung nasa cybercrime ka, may sample sila ng dataset ng credit card fraud. Okay? Leukemia. Ipipredict mo kung merong leukemia sa ganitong base ng reading. Napakadaming gamit ng data. Lahat halos. Economics. Halimbawa, median weekly earnings by sex. Meron siyang ganyang data. Disaster data set. Pwede ko bang i-predict kung vulnerable ang Marikina sa flooding, which is yes. So, meron silang mga ganyang data set. Spotify. Anong genre ang pinapakinggan ng 16-year-old and below? For example, di ko alam. Spam classification. Spam, SMS. So, bahala kayo. Sobrang dami ng data. Kayong bahala mag-analyze. Then,